Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mga rin. kapatid, sa araw na ito, huling Biyernes sa buwang kasalukuyan, ating hingin ang tulong at ang tulong ng ating patrona, Santa Rita de Casia, ngayong araw ni Santa Rita de Casia, at tayo sumamba kay Jesus, ang bukal ng pag-ibig, upang ang misang ito'y lalong maging kapaki-pakinabang para sa atin. Iaalin natin ito kasama ang ating mga intensyon, ang ating sarili. At nawa ang ating mga pangangailangan ay hindi lang pakinggan kundi pagbigyan ng Diyos. Naway pagpalain tayo sa ating pagsimba. Kaya special din nating ipagdasal ang mga naghandog ng pamisa. May mga nagpamisa ng pasasalamat sa Diyos. Naway sila lalo pang pagpalain ng Diyos. May mga kaluluwang ipinagpamisa, naway mabuhay silang maligaya sa piling ng Diyos at ang mga banal sa langit. Ang mga may sakit na humihingi sa atin ng tulong sa pamamagitan ng panalangin, ipagdasal natin, sila naway makaranas ng pagpapagaling ng Diyos. Ang mga nag-aalaga sa may sakit, hilingin natin sila maging matatag at mapagtiyaga sa kanilang pag-aalaga sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, kasama na rin nating ipinagdadasal ang mga intensyon ng mga sumisimba sa pamamagitan ng online mass. Humingi muna tayo ng tawad sa lahat nating nagawang kasalanan para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, dalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo, O manaming makapangyarihan, gawin mong kami ay mabihisan ng lahat ng kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kami na naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami.
kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siya gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mapatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ito mga kapatid ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa mga sumisimba sa pamamagitan ng Santa Rita de Casia Parish Facebook page, magandang buhay po. Ang banal na kasulatang ito, nawa, lalo na ang banal na misa, ay magdulot sa atin ng biyaya. Tingnan natin kung ano ang kahulugan at paanyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, particularly ng banal na ebanghelyo. Isang eskriba, dalubhasa ito sa batas, Doctor of the Law, masasabing gayon, kasanay na sanay sa mga batas, ay lumapit kay Jesus upang magtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Yan. Love God above all. Ito naman ang pangalawa,
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig sa Kanya ng buong puso, sa Diyos, ng buong pag-iisip at buong kaluluwa, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin. Sa makatuwid, ang pag-aalay natin ay walang kabuluhan kung hindi ito nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. At imposible para sa atin ang magmahal sa Diyos at the same time may kimkim tayong galit sa kapwa. It is impossible to love God without loving our neighbor. So ang banal na kasulatan ay para bagang nagsasabi sa atin, ang higit na mahalaga para sa tao, what matters most, yung centrality of God sa buhay natin, in our lives. Centrality of God in our lives. Bakit? God is love. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga the gospel focuses on that centrality, which invites us to give a complete, buong-buo, hindi hati, complete and undivided love. We put God at the center ng ating buhay. Yun ang binabanggit sa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga ng ang tao ay kumikilala at nagmamahal. Kasunod na noon ang pagsunod sa utos, nagmamahal sa Diyos. Bakit? Talagang tayo ay nilikha kawangis ng Diyos. Ayon sa kanyang imahen, sabi nga. Kaya nga, distorted ang image ng tao kapag siya'y nabubuhay sa kamuhian, sa pagkamuhi. Love is our own very essence, a reason for our being. Kaya nga sa banal na kasulatan, iyon ang binabanggit sa atin. We are therefore commanded to love so that we can be in touch again with our essence and be reminded to act according to our nature. Ang kilos natin ay dapat kawangis din ng Diyos. Laging bunga at nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. Love is the greatest commandment. Bakit? Because love is what defines us. Love is our definition, created according to the image and likeness of God. Kaya Jesus perfects this love. Papaano? By offering His life. Bakit? Para tayo ay bigyan ng lakas to reject the deceptive lure of sin that alienate us from the true nature. We are most ourselves when we act lovingly. Kaya ang tunay nating ang ating tunay na being ay ang tayo mabuhay sa pag-ibig. Tayo nilikha bunga ng pag-ibig, nilikha ng pag-ibig at nilikha para sa pag-ibig. Kaya sa banal na kasulatan, yun ang paalaala sa atin. Sa panahong ito ng Kwaresma, yun ang calling sa atin para maging in touch again at i-collect natin yung ating pagiging kawangis ng Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay paggunita sa dakilang akto ng pag-ibig ng Diyos sa tao. And the same calling ay ipinapaalaala sa atin
Love God in return. Mabuhay kayo sa pananampalatayang puno ng pag-ibig at ang biyayang langit ay hindi malayo sa ating kaluluwa. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, lahat tayo na nagiging kaisa o kaisa sa misang ito. Sa inyong pag-aalay, kayo naway lalo pang pasaganain ng Diyos. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa lahat. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong pinakamamahal na anak. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang sa pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili upang kami matubos. Kaya't itinampok siya na nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo ay dito nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal ikaw, ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya.
Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Amang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tiniaali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Papa, Gilbert, aming Arsobispo, ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis na isang esposo, kaysa ng mga apostol ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyong lahat ang kapayapaan. Magbati din natin sa mga kaisa sa mesa sa pamamagitan ng online mass.